Ang misteryo ng dalawang itim na ibon sa bubungan. Sa isang baryo sa Surigao, may isang pamilyang dumating na ang tanging hangarin ay katahimikan. Ngunit sa paglipas ng mga gabi, natuklasan nilang hindi lahat ng tahimik ay ligtas. Sapagkat may mga nilalang na tahimik na nagmamasid naghihintay ng oras para umatake. Ito ang kwento ng isang ina, ng kanyang anak na isang taong gulang, at ng dalawang itim na ibon na tila bantay ng dilim. Ako si Ana. Isang simpleng ina na nagpasya na lisanin ang magulong Maynila. Hiwalay na ako sa aking asawa, at ang tanging kasama ko ay ang aking ina at ang anak kong si Rica, isang taong gulang pa lamang. Pagdating namin sa Surigao, ramdam ko agad ang katahimikan. Malayo ang pagitan ng mga bahay, puro dagat, hangin, at kaluskos ng mga puno ang maririnig. May kakaibang kapayapaan, na para bang inilalayo kami sa lahat ng gulo ng syudad. Nagtatrabaho ako bilang bantay sa isang maliit na tindahan, habang si Mama ang nag-aalaga kay Rica. Akala ko ito na ang bagong simula. Ngunit sa isang baryong hindi mo kilala, may mga lihim na hindi agad ipinapakita. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang lahat, biglang umiyak si Rica. Nilagnat siya ng napakataas. Umiiyak siya ng todo, hawak ang kanyang tiyan. Pinainom ko siya ng gamot. Pinahiran ko ng langis ang kanyang tiyan. Wala. Patuloy ang pag-iyak. Halos mawasak ang dibdib ko sa awa at takot. 12:00 na ng hating gabi, hindi pa rin siya tumitigil. Wala kaming magawa. Hawak ko siya, umiiyak ako habang nakikitang namimilipit ang anak ko. Doon, bigla naming naisipan ni Mama na magdasal. Ama namin, sumasalangit ka, paulit-ulit naming binigkas. At sa gitna ng aming panalangin, unti-unti siyang tumigil. Bumagal ang kanyang paghina at nakatulog siya. Kinabukasan, para bang walang nangyari. Malakas, masigla, naglalaro. Parang isang normal na bata. At inisip kong baka isang gabi lang na masama ang pakiramdam niya. Pero hindi pala ganoon kasimple. Kinagabihan, lumabas ako ng bahay. Sa katahimikan ng baryo, ang tanging naririnig ay hampas ng alon at huni ng kuliglig. Pero nang tumingala ako napahinto ako. Sa bubungan ng aming bahay, may dalawang napakalaking ibon, kulay itim, paikot-ikot, parang naghihintay. Hindi ko yon pinansin. Baka normal lang, baka uwak. Isa akong taga Maynila, hindi ako naniniwala sa mga kwento ng probinsya. Ngunit nang bumalik ako sa loob doon nagsimula ang bangungot. Muling umiyak si Rica. Muling nilagnat. Muli siyang namilipit sa sakit. Sobrang init ng kanyang katawan, hindi ko siya mahawakan. Para bang sinusunog ng apoy. Wala ni isang gamot ang umepekto. Hawak ko siya habang umiiyak, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hanggang kinuha ni Mama ang Biblia. Binasa niya ang Psalm 91. Habang lumalabas ang mga salita, unti-unting humina ang iyak ni Rica. Huminga siya ng malalim. At nakatulog ng mahimbing. Nang gabing iyon natanto ko. Hindi ito sakit. May ibang dahilan. Mula noon, gabi-gabi kaming nagbabantay. Nagsisiga kami sa likod ng bahay. Pinapausukan ang paligid mula 8:00 ng gabi hanggang 4:00 ng madaling araw. Habang makapal ang usok, ligtas kami. Pero sa dilim, sa di kalayuan, kita pa rin namin ang dalawang ibon. Paikot-ikot sa bubungan, nagmamasid. Hindi makalapit. Pero ramdam namin kami ang pakay nila. Isipin mo, gabi-gabi kang nakatitig sa dilim, alam mong may nagmamasid sa inyo. Hindi ka makatulog. Hindi ka makahinga. Para kaming nakikipaglaro ng patagalan hanggang kailan kami magbabantay at hanggang kailan sila maghihintay. Hindi na kami mapalagay. Kaya lumapit kami sa kamag-anak sa kabilang baryo. Pinahiran niya si Rica ng langis, sabay dasal ng orasyon. At sinabi niya, maglagay kayo ng mga halamang may tinik sa paligid ng bahay. Hindi sila makakalapit.
Ngunit may isa pa siyang sinabi na nagpayanig sa akin. Dapat noong dumating kayo rito, pinasubo mo si Rika ng kahit kaunting lupa ng baryo. Para kilalanin siyang taga rito, hindi banyaga. Dahil baguhan kayo dito, mabango siya sa mga aswang. At may isa pa siyang babala. Huwag niyong hayaang mag-isa ang bata sa tabing dagat. May nangyari na. May batang dinagit. Nang ibinalik, wala na siyang buhay. Nanlamig ako. At doon ko lang naintindihan hindi simpleng kwento ang mga sinasabi ng matatanda. Pag-uwi namin, agad naming pinalibutan ng mga halamang may tinik ang bahay. Naglagay kami ng balibayon at iba pang matitinik na halaman. Kumuha ako ng rosaryo at isinabit ko sa lig ni Rika. Kinagabihan, muli silang bumalik. Ang dalawang itim na ibon. Paikot-ikot. Nakatingin sa amin mula sa dilim. Hindi makalapit. Habang kumakapal ang usok, naririnig ko ang mga pakpak nilang kumakalabog sa hangin. Para silang naiinis, para silang nagmamasid mula sa malayo. At doon ko naisip hindi pala katahimikan ang aking pinasok. Sa likod ng payapang anyo ng baryo, may mga matang laging nagbabantay. Lumipas ang mga araw. Bumuti ang lagay ni Rika. Nakakatulog siya ng mahimbing, nakakapaglaro sa umaga na parang normal na bata. Pero gabi-gabi, hindi kami natutulog. Nagbabantay. Naghihintay. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang takot na yon. Sapagkat alam ko, hindi sila basta-basta mawawala. Tuwing gabi, sa katahimikan, minsan naririnig ko pa rin ang tunog ng pakpak. Minsan, sa bubungan, may anino. At minsan pakiramdam ko, hindi lamang dalawang ibon ang nagmamasid. At sa bawat paglipad ng itim na ibon, sa bawat ikot sa aming bubungan, isang tanong ang nananatili. Hanggang kailan sila maghihintay? At kung darating ang oras na yon, ano ang kanilang kukunin? Ito ang kwento ni Ana at ng kanyang anak na si Rika. Isang paalala na sa mga liblib na baryo ng Pilipinas, may mga kwento na hindi basta alamat. Dahil sa bawat gabi ng katahimikan, may mga matang nagmamasid mula sa dilim.